Good evening po mga kababayan, ma'am sir. Good afternoon. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 12, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Santo Rosario Street, Ogong, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Mindanao Avenue, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City, sa may Pacific Global Medical Center po yan. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So magbabalik po tayo mamaya ng tepa pag nakuha na po natin sila. Continue for 500 meters, then make a left U-turn onto Mindanao Avenue towards the Luzon Expressway.
hindi ko tinatagal sa box. Ako natagalan sa box. Kasi? Ay, kasi dapat di siya naaarawan. Oo naman. Di ba nasa loob Kasi siya ng kinisigil din ngayon sa atin, Ate Sheila. Kasi alam mo yung anak ni Ate Sheila, yung executive producer natin, mahilig sa pabango. So, one time nag-post ako ng bibili kasi may mga pabangong ang mahal. Oo, nakikita ko yan. Oo. So, magdadalawang isip ka muna kung bibilin mo siya o Kasi hindi. naman may 10,000 yun, may So, 8,000. hindi lang yung gusto kong bilhin dati. Tapos nagdadalawang isip ako. Tapos? Sabi niya, ay, Tito Sandro, okay yan, bilhin mo, maganda yung, lecturean pa niya. Maganda yung dry down yan, maganda yung, alam mo ba yan, may dry down, tsaka yung performance. Yung performance, yung kung gaano kalapit yung naaamoy ng tao sa'yo, tsaka kung gaano katagal yung longevity. Pero minsan, depende yan sa acidity, no? Oo, depende rin siya eh. Oo, kung bagay sa'yo, kaya nga minsan magdadalawang isip ka muna. Kung ganun ka mahal, bibilhin mo ba yun o hindi? Actually, alam mo may mga nasasalubong ka minsan, di ba? Minsan nga, airport. Siyempre, kasi gusto mong tanungin, ano po yung pabango ninyo? Ano yung bago ninyo? Kasi yun yung trend. Pero kasi ako, meron akong isang pabango na yun lang ang binibili ko. Bili ng iba. Pero kasi mayroong isang brand, yung brand siya ng damit din. Meron din silang pabango. Nagpapalit ng ubos. Kaya ako nagtatabi. Pag meron ako nagustuhan sa kanila, nagtatabi ko. So, mapabango ka pala. Eh, nung araw, di ba, nung wala pa tayong budget. Ano-ano lang yan. Ano yun? Atlantis. Hindi ko sinabi yung brand. Pangalan niya yun. Atlantis yung pangalan. Yun, alam mo na, nung mga bata-bata pa, alam mo na, yung mga mura lang. Saka yung Exclusive lang. gusto nun yung Angel's Breath. O yun, di ba? Wala naman na kasi ganun yung walang pagbili natin. Wala nang ganun, di ba? Yung limang ko, wala na yun. Wala na rin ba yun? Oo, alam ko ah. Meron pa daw. Meron pa daw. Pero diba, yun yung mga go-to mo eh. Kasi una, mura lang. Oo. Tsaka imported din kaya yun. Eh, yung local ah. Diba? Pero kasi yung kulon madali kasi siyang mawala. Yun yung kinuwento sa akin. Eh, tsaka yun nga, depende sa acidity ng tao. Kung mag-stay yung perfume, kahit nga lipstick eh, at ganda-ganda sa'yo, pero bakit sa akin ang dark? Oo. Yung mga ganun, marami yan. Totoo. Tsaka Bakit tayo naging fashion ngayon? Ha? Kasi nga, tsaka nakita yung damit namin, di ba? Oo. Perfect yun sa tag-ulan. Kasi pag makulimlim, dapat may susunod din. Gusto ang lisensya, ASEC? Meron po siyang lisensya, ma'am. Active po yung driver's license niya. Oo. Kaya nga, sinabihan ko po din yung operator, bakit nila hinahayaan na pag lumabas yung traffic nila, na ganyan ang mga driver nila. Kasi mamonitor nila. Una, ma'am, i-register ang taxi ninyo, driver ninyo, ganyan ang style. So, inaano po namin sa process, ngayon po, ano na po ako na nilabasan namin ng resolution. So, yung perpetual revocation na po yung kanyang driver's license o yung habang buhay na po siya hindi makakapagmaneho. On the grounds po kasi na number one, overcharging po siya. Tapos yung mga violation po niya doon sa joint administrative order, yung improper person operating. Yan po. Anong kaso ng ASEC? Yung natuklasan ninyo na kaso ng driver na yun? Meron siya. Illegal gambling, ma'am. Illegal gambling. Oo. Kung hindi po ako, I'm not sure kung may standing warrant of arrest siya o ano. Pero meron po siyang may mga ganun na kaso. So medyo marami po yung tao. Medyo shady yung background niya. Kaya hindi malayo naman sa magkaroon ng mga ibang kababayan natin. Saan po papaso yung illegal gambling? Paano nyo natuklasan? Sir, dati po ako galing transnational crime. So, may mga kaibigan po tayo sa police, sa mga forces, na nakikita po natin yung mga records ng mga tao. So, nung mahuli po namin ito, pina-background check po kaagad yung kanyang identification. Kaya po nalaman po natin. Kasi yung gawain, yun mo, magsakay pala ng pasahero, may dalawang nakasakay na sa harapan, tama po ba? Opo. So, meron Kasi siya. may pasahero siya tapos siya. Oo,
talagang magkakilala sila o magkasagsi sila. At yan ang modus nila. Pero, generally, Azek, bawal yun. Pag taxi, driver lang dapat nasa kanya, tapos pag may sumakay na pasero, walang iba pang dapat sa kanya. Wala po. Kung pwede na may mga kasabay po siya, Bawal din yung halimbawa sa iba, may ibang dahil on the way naman, isasabay ko lang po, bawal yun. po bawal. Kaya po talagang nalalagay po kasi sa alangan. Alam po talaga yung kasama na yun. Kaya talagang inaalaw yung hopefully dapat po ng LTFRD at kung ano ba yung mga dapat nilang para pero sa amin sa LTO po isang paraan po kasi yung hold up yan. Pwede silang mag-ibit. Kaya nga sinabi ko nga po doon, sabi ko ano kayo, mag-hold up kayo? Ba't nag-ibit ng gano'n? Sabi, ano paliwanag po? Hindi na yung ma'am na dito niya kilala. Ginagawa po kami sa ma'am na walang alam. Kaya po, nagpidali man po yung investigation. Nalaman po yung pagkatao niya. Marami palang kaso. Marami sabi. Yung operator, ano ang pananagutan? Unang-una po yung operator doon sa sasakyan niya, may pananagutan siya kasi ayaw po nilang isettle yung mga huli, but unregistered pa, and then ine-claim po nila na naka-register. Nakikipagsalo pa po sa akin, and nakita ko na hindi po talaga registered. Ang lakas na loob doon, Azek. Hindi pa may copy fuse o saan man, na gano'ng kalakas ang loob ng operator. Oo nga po may pinagmamalaki po siya na empleyado daw ng LTO sa Pasay. Wow. Sabi ko nga, pinatawag ko yung tao ako na registrado sa 26 months. Hindi. Nakita ko po kasi sa system. Yung system po kasi ng LTO ma'am, monitor ko 24 hours. So malalaman ko yung kotse kapag na po yung nakarehistro. Pero talaga pong hindi nakarehistro. So impound, doon pa lang po impound. Yung tao mo sa LTO, yung tao niya po sa LTO na sinabi ni operator na may kakilala yon. So, ano ginawa niyo po sa LTO na yun? Pinapag-send ko na po alam ko, kasi under NCR sa amin, ako po rin yung na ito-defend yun. Kasi may nakita rin po kami na yung aming client kasi magkakasali. So, ako na po na nagpaliwanag dito sa amin para pag nakabulan ko. Inamin naman niya magkakilala pala sila sa yung operator. Opo, namin niya. So, ano po doon, meron pong question sa kanila doon. So, baka marami pang unit yan, Azek ha? Yung operator sabi ko nga po sir, uhulihin ko po yan. Parang nangyari doon sa pinarbaho namin mga traffic. Sabi ko sa kanila, hindi sila tapat pinaglalaruan po nila kami ng pangusap nila doon. Sabi ko lahat may taxi nila, yung solo taxi. Ano nila sa amin, hindi mahuhuli nila. So ngayon, yung mga taxi na ito ngayon, kasama sa mga hindi pwedeng bumiyahe kung meron pa silang mga taxi. Opo, ipapacheck ko po lahat sir, pinapun lang po lang na sa parang panahon. Ipapacheck ko po lahat yung traffic na para mahuli na po lahat yan. Para makikita po yun sir, kasi kung hindi po natin gano'n, uulit-ulitin lang ito. Opo, ano ho, yung driver ho ngayon, anong mga kinakaharap niya kasalukuyan na kaso? Yung sabi nyo, sa amin po kasi, ang LTO po kasi, ang power ko lang po ay sa driver's license. So, wala na po sa habang buhay nila hindi makakapagmaneho at hindi na po siya makakakuha ng driver's license. Yung vlogger na lamang kung itutuloy niya ba, kung meron. Assistant Secretary, Matt. Ayan, so na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna po sa mga trabaho.